lumabas sa gitna ng epidemya para tulungan ang sambayanang Pilipino. Pero may mga akro din po na hindi gumagalaw at tagalang walang kwenta. Papangalanan ko yung isa, yung si Solis, si Jimmy Solis alias Papay o Igme. Yan, walang kwentang akro yan. Kasiraan ho sa aming pangalan yan. Hindi ho ano yan. Ginagamit lang ho yan ang kanyang pagiging akro para mamera sa mga politiko. Yan ho ang pangalan yan. Si Jimmy Solis alias Igme. Si Papay, walang kwentang akro yan. Pagkatapos ng COVID, ididimanda ho namin yan. Wala hong kwenta yan. Ginagamit lang niya ang kapatiran para magkapera sa mga politiko. Yan ho ang totoo. Pero the rest ng mga akro, mabuhay po tayo. Tayo lamang ang organisasyon na sa gitna ng epidemyang ito ang lumabas para tumulong sa sambayanang Pilipino. Long live mga kapatid! Puntaan natin tong video na to. Hindi ko to na-reactionan noon eh. Ay, ako magsasabi sa'yo, ayusin mo buhay mo. Okay ni namin, hindi kita bibiruin. Okay? Umayos ka, Igme. Ikaw, mabuhay ka ng tama. Huwag kang makisawsaw. Sa mga hindi mo dapat sawsawan. Uulitin ko, Igme. Buha ka ng ina mo. Konti ka na lang. Hanggang sa pumunta yan sa distrito, dinedeclare niyang siya ang pinakamataas na pinuno ng Alpha Kappa Rho ng Cavite. Totoo po ba yun o hindi, boss? Negative. Nakakita ka ba ng mga ganyan tao? Pag inupuan niya, pag alis niya, kanya na. Ano ibig sabihin na? Pag pinicturan niya yung building, kunyari, nag-selfie siya. Okay. Yung nasa likod niya, kanya. Pag alis niya, kanya. Ganyan ang ugali niya. May nagdi-deliver ng bigas, isang truck na nag-live siya. O, ito yung pamimigay ko noong panahon ng pandemic. Ayun pala, yung truck ng bigas, pumarking lang. Pag alis ng bigas, wala na yung pamimigay. Nakaharap ko yan nung meeting ng ACRO. Alam mo, malayo pa lang, mararamdaman mo na siya. Oo, ramdam na, ang baho ng hininga niyan. Wawarningan kita. Hindi ko palalagpasin ang pagyuyurak mo sa aking negosyo, lalong-lalong na sa aking pagkatao. I will see you in court. Hinahanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Ito ang page ko. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up man na naman nga pala to. At ito mga kahombre ko. Today mga kahombre ko, eto na ang inaabangan nating lahat. Kasi finally, makakausap po natin si Konsehal Solis mga kahombre ko. AKA si Boss Igme ng Alpha Kappa Rho. At napakahalaga nito mga kahombre ko sa ating binubuong malupit na documentary tungkol dito kay Norman Gusgusin at sabihin na natin na kay Casper din. Kasi ito pong tao na ito yung malaking piece ng puzzle sa buhay nitong tao na ito. Ang dami niyong question. Kahit ako actually nagtatanong ako, bakit pinagmumura ni Norman Gusgusin si Boss Igme? I don't know. Hindi ko alam. Nobody knows kung bakit ganon. Sasagutin po natin yan ngayon. At mga kahombre ko, tandaan nyo to Hindi kahit kailanman si Boss Igme nagpagitna between sa akin doon sa mga mabubuting babae na in-interview natin noong isang araw. Ayan, si Makabaho, si Makagago, tapos may 4 na babae. At saka ang utak niyan, si Papay. Si Papay na Mongoloid, na si Jimmy Solis na yung maraming galis. Papay, ako magsasabi sa'yo, ayusin mo buhay mo. Okay ni namin, hindi kita bibiruin. Okay? Wala pong kinalaman si Boss Igme doon. Hindi ko rin alam kung bakit niya idinamay si Boss Igme. I don't know. Pero tonight, maintindihan na natin lahat at malalaman na natin lahat ang totoong story. Boss Igme, maraming salamat at ako ay pinaunlakan mo. Sa pagkakataon na ito, mga kahombre ko, ako talaga ang kumonta kay Boss Igme.
Hindi siya ang lumapit sa akin, ako yung lumapit sa kanya. Know this, okay? That's the difference. Kasi doon sa mga babae, ako yung kinontak nila. Pero si Boss Igme, ako ang kumontak sa kanya. Okay? So, yung mga tao ko yung kumontak sa kanya. Okay, Boss Igme, gaano mo na katagal kakilala ang tao na ito? Nakilala ko yan 2009. Mhm. Tumira yan sa Barangay Teniente, Tiago. Okay. Ayun na nagkakawang gawa, Mhm. pero hindi yan akro Okay. Kasi nung time na yan, dineclare niya na akro siya. Hindi ko na matandaan kung anong taon yung nag-away kami niyan. Pangalawang pag-aaway na namin to eh. Nung unang pag-aaway namin, pretending na akro siya. Alam natin lahat yon mga kahombre ko kasi ikinontent natin yan kasi merong sulat na nakapublish na matagal na panahon na. Si Boss Igme po ang chairman nung panahon na yon at siya yung pumirma doon. Tama? Tama. Boss? Oo. Ako yung pumirma nung time na yun, Oo. kasama ang lahat ng mga naging chairman ng Alpha Kappa Rho ng GMA Council. Mhm. Pinabubulaan namin lahat ng mga pinagsasabi niyan na siya ay membro ng Alpha Kappa Rho. Iyon. In fact. Oo, sabihin na natin nakatulong ka sa akro. Walang problema doon. Ano-ano na itulong niya, boss? Ang sabi sa amin, wala Sa Okay. part ko, sa GMA Council, wala. Okay. Alam ko sa Santa Rosa, nagbagsak siya ng kabang-kabang bigas. Hindi natin alam kung saan galing yun. Okay. Kung bayad ba yun. Kasi alam ko yung mga sistema niya. Kaya yung galit na galit sa akin. Hindi, in fact, nagulat din ako, boss, no? Kasi iba yung tama ng galit niya sa'yo. Kasi parang sobrang galit na galit siya sa'yo. Wala ka namang ginagawa, di ba? Yes, ewan ko dyan. Katulad ng ginawa sa'yo, pinagbantaan ako. Dudukutin. Tinatawagan niya pa ako, sinasagot ko nga yun sa telepono. Pinagmumura ko din. Bilang nagagalit na lang. Bakit, boss? Laging ano yan, laging panakot ni Kulaong yan. Yung mga dudukutin. Laging ganyan panakot niya. Kahit sa akin nga sinabi niyan sa akin nung nasa Malaysia ako, papadukot niya ako doon sa Malaysia Ano motibo? Ba't kayo nagkaaway? Okay ba kayo dati? Hindi naman, hindi ko siya kilala. Nung first, alam mo tao, pag nakilala mo, nakaharap mo, may first impression ka ng tinatawag. Tama ba? Iba na yung unang nakaharap ko siya, ayaw ko na siya. Okay. Ayaw ko na siya. Okay. Pag yung parang hayop ba? Pag yung isang pusa, yung isang aso nakaharap mo, lovely, cute, 'di ba? Kinukuha mo. May nararamdaman ka doon sa hayop. Pero itong taon to, nagmistulang tao, hindi ko talaga siya gusto. Unang kinikita ko pa lang. Merong kiliti na ginagawang hindi maganda itong tao to. Oh my God. Ayoko manira. Hindi, boss. Sige. You're just... Nilalabas ko lang kung ano yung talagang first impression ko sa kanya. Okay, tama. Correct. Yun na lang. Hanggang sa pumunta yan sa distrito, dinedeclare niyang siya ang pinakamataas na pinuno ng Alpha Kappa Rho ng Cavite. Totoo po ba yun o hindi, boss? Negative. Paano siya magiging akro? Ang paluan sa akro. Okay. Yung 1973. Okay. 1973. 73 ang ipapalo sa'yo. Yung itsura niya, nung taong 2009, parang baka Indian run lang, hindi yan matapos. Hindi niya kayanin yung biga. Paano siya naging akro? Baka yung baptize lang ng sampal, tumalsik yung pustiso niyang hindi pa bayad. I'm sorry guys. Napapanood ko siya na ang kanyang ipin ay diamond. Yan po ang pustisong hindi niya pa binabayaran kay Dr. Magbanwa. Opo, matagal po yung nanirahan sa amin. Sa dami, Sa inyo, sa Cavite, sa GMA Cavite. Okay. Barangay Teniente Tiago, Okay. Barangay Nicolas Birata, halos. Okay. Dun sa nakatira. Kung ang mutot siya, maaamoy ko na. Okay, gets. Clear. Wala. Kanina, meron na naman akong napanood na napatay niya raw ang buong Metro San Jose. Boss, Ipalo ko yung mukha mo dyan sa GMA Igme. 2009, pinatino ko yung San Jose. Alam mo yan, ako lang ang taong nagpatino sa lahat ng tarantado dyan sa San Jose. Noong 2009, tumira ho ko dyan ng 2009, pinatino ko ho yung barangay San Jose na Metro San Jose. Kahit tanongin nyo ho doon sa kapitan na si Joey Suarez. Ako ho nagpatino dyan. Lahat ng mga gang dyan, pinatino ko. Tol, when you say Metro San Jose, that is 5 barangay. Napatino mo yung 5 barangay? Aba, hindi ko alam. Kasi boss, may experience ka dahil konsehal ka ngayon, tama? Yes. So, Samantala, Alam niyo, si Kulaong talaga nung panahon ng pandemya, nagpanggap talaga yan na akro-akro.
akro. Eto yun, no? Ayan, video. Ayan. Ganyan na, ganyan na. Oh. Long live sa mga kabrad ko, ha? Sa Alpha Caparo, ha? Oh, long live, long live. Oh. Yung mga taga Santa Rosa Laguna, dito po yung chairman, si S. Abanyo. Tanggalin mo kasi yan para sa nilat ka. Ayan. So, ayan, ang COP. Okay, anyway, yung mga kabrad ko dyan, gawa po tayo na mabuti, ha? Hinihikayat po natin lahat ng kapatiran, ha? Na ngayon man lang sa pagkakataong ito na may epidemya, tayo lang ang organisasyon na lumabas para tumulong sa ating mga mamamayang Pilipino. Kaya mabuhay! Long live! Yes! Pakita mo, ito na yung mga bigas para sa Santa Rosa Laguna sa pangunguna ng chairman ng ating kapatiran ng Santa Rosa, ng buong Laguna actually. Ha? Si Facebook po, tinanggal na naman yung live ko. Di ba mga 10 minutes ako nag-live? Para ma-live ako. 25,000 agad yung active na nanonood. 25,000. Wala, tinanggal na naman ni Facebook. Anyway. Ricky, asan na yung delivery pa ng bigas? Asan na yung delivery na lumabas? Asan na yung... asan na? Ilan? 10? 10. Oh, 10. Oh, i-completohin na itong Santa Rosa na makalakad na. Tapos yung 10 na matitira, may mga MMDA tayo dyan. Palalapasin ko si Ricky. Tapos may ilan tayong kababayan na talagang kailangan ng tulong. Kung paano hati-hatiin yun, ha? Long live. 8 minutes lang. Ilang minuto na? Long live, long live. Alright, thank you so much. Itong challenge na to, makakarating to sa buong Pilipinas. Hindi tayo titigil na tumulong hanggat hindi natatapos itong pinagdadaan ng epidemya ng ating lipunan. Maraming salamat po. Naks. Diba? Ang galing, ano? Para talagang akrong-akro, eh. Kala mo talagang anong-ano si Kulaong. Talagang kasamang-kasama sa akro. Diba? Yan ang pagpapanggap ni Kulaong noong panahon ng pandemya. Mahirap, boss, diba? Nung naging konsyal ako hindi ko alam kung anong aksyon ang gagawin ko para mapatino. Yung barangay ko lang, barangay ni Kula sa Birata. Ikaw, 5 barangay, Metro San Jose, napatino mo dahil tumira daw siya doon. Sabi Baka tumira, hindi tumira. Iba yung salitang tumira sa nanirahan. Baka doon, tumira ka kasi lahat ng lugar na pinupuntahan yan, tinitira niya. Oh my God. Totoo yung sinabi niya, tumira. Tumira ka sa Metro San Jose. Oh my God. Ang lalim. Kaya galit na galit sa akin yan. Nagkagalit kami niyan nung pandemya. Simula nung inangkin niyang akro siya. Okay. Kaya tinatanong ko, may nagpatunay na akro siya sa Santa Rosa kasi binigyan niya ng bigas eh. Ako kilala ako ng mga tiga-barangay ni Kula sa Birata sa lahat ng mga nanonood ng barangay ni Kula sa Birata. Sa pamumuno ni Kapitan Joey Suarez, kilala niyo si Konsyal Jimmy Solis kung paano manungkulan sa ating barangay. Kaya yung Norman Mangusin na yan, na nagpapakilalang Marcos, yun na lang eh. May mali. Hindi ka ba nahihiya sa mga pinagagawa mo, di ba? Hay nako. Porket ang apelidong Marcos ay napakakapangyarihan. Malaking. Napakalaking apelido. Ini-insist mo, pinepretend mo, ano ka, ikaw ba yung kumanta ng Platters, yung The Great Pretender? Dapat yun ang kantahin mo. Kung ano pinagkakanta mo, kantahin mo yung The Great Pretender, no? Napakahusay mo mag-pretend. Normal pa ba sa isang tao yung picture niya, hawakan niya, magsa-sign of the cross? Nagulat niya ako, basta nakita ko yun. Binabastos mo ang aming relihiyon bilang isang Katoliko. Ano bang relihiyon niya? Basta Katoliko po ako. Hindi, siya. Baka Alpha Dakma Nokma. Ano yun? Mahirap magbanggit ng relihiyon eh. May relihiyong baka kulto. Oh, Kasi kung Katoliko ka,
Alam mo yung gagawin 10 yan, utos oh. ng Diyos? Hindi. Thou shall not use the name of your Lord in vain. Mm. Mag-sign of the cross ka, hihipuin mo yung larawan mo, yung larawan niya, na mukhang tipaklong. Ibig sabihin, ang sinasamba mo, tipaklong. Tanungin mo ako, anong klaseng tao siya? Ano bang klaseng tao siya? Siguro kung nag-psychiatrist ako, hindi na ako magsa-psychiatrist. Mahihirapan akong i-identify kung anong klaseng tao yan. Nakakita ka ba naman ganyan tao? Pag inupuan niya, pag alis niya, kanya na. Ano ibig sabihin nun? Pag pinicturan niya yung building, kunyari, nag-selfie siya. Okay. Yung nasa likod niya, kanya. Pag alis niya, kanya. Ganyan ang ugali niya. Pare ang aking building, oh. Ako may-ari. Oh. Ano kayo ngayon? Oh, ayan, ako may-ari niyan. Oh, inggit kayo, no? Sinasabi ko sa inyo, asartalo kayo sa akin. Bakit? Marami akong pera. Mayaman ako. Eh, kayo, anong kinakain nyo ngayon? May nakakwento ka pa regarding sa bigas, mga gano'n. May nagdi-deliver ng bigas, isang truck na, nag-live siya. O, ito yung pamimigay ko noong panahon ng pandemic. Ayun pala, yung truck ng bigas, pumarking lang. Pag alis ng bigas, wala na yung pamimigay. Kinontent niya lang, di ba? Meron ba yung kinuwang kalabasa sa probinsya, hindi niya binayaran? Totoo yun, boss. Ay, baka magalit si FLM. Pero totoo yun. Is that real? Ewan ko sa'yo, tol. Okay. I mean, anong ginawa niya doon sa kalabasa? Wala akong idea. Namigay siya ng kalabasa, totoo yan. Oh, okay, namigay siya ng Ang kalabasa. tanong kung binayaran niya. Mga ilang kalabasa? Nagkakagawang gawa nga eh. Yung style ni Robin Hood, napanood mo ba si Robin Hood? Nagnanakaw si Robin Hood Tama. para ipamigay sa mahihirap. Yun ang gustong-gusto ng Pilipino. Okay. Pag gumawa ka ng isang kabutihan na pamimigay ng pagkain, lalong-lalo na pagdating sa pagkain, mamahalin ka ng Pilipino. Tama. Kahit ninakaw mo pa yan o hindi, I love you. Thank you sa mga bigas, kalabas. Ayan. So, kaya ko po ito kanina ay pinakita ko sa aking mga tropa peeps. Ito Ito, usapan ni Inay Mary Ann at ni Kalabasa Queen. Nakakatawa to kasi nga etong si Kulaong hindi pala ito nagbabayad ng kalabasa. Noong pong panahon ng pandemya, hindi po talaga to nagbabayad ng hindi po ito nagbayad ng kalabasa. Si Inay Mary Ann po ang nagpasa sa akin ito. Para sa ano na lang, ito 'yun. Yan yung mga usapan. Yan yung mga usapan ni Inay Mary Ann at ni Kalabasa Queen. Ito chinat ni nag-umpisa na to sa chat kay nag-chat si Inay Mary Ann na maningil ka na kay Mangusin. Alam ko may balance pa sa iyo 'yon, sayang din kasi. Ang sagot ni Kalabasa Queen, opo, pero sabi niya bayad na siya, binigay sa inyo bayad. Ayaw ko na lang magsalita po dahil priority ko anak ko po. Ang reply ni Inay Mary Ann, walang binigay sa akin, kapal ng mukha niya. Ako nga nagbigay sa kanya, may cheque siya binigay sa'yo. Wala po, kapal ng mukha niya. Kung ano pa man yun, Nay, iba yung sa'yo deliver ko na assorted veggies. At sa kanya, pure kalabasa lang. Di ko po na alam kung ano usapan niyo po dyan. Basta kayo po kausap ko sa assorted veggies. Yun, magkano pa utang niya sa'yo? Makahirap po talaga magtiwala po, magsalita po ko kapag okay na po ako, Nay. Iyon ang sabi. Hindi naman sinagot kung magkano. Hirap po, Nay, magtiwala po, no. Ayan, no. Tain na at the end, di ko pa mababaliktad. Ayan. Tanging sigad na lang po nakakalam ng lahat po ng gawa natin. Alam ko po yung sa inyo kahit partial, pero okay po at natupad. Yun ang Tapos, good day, Nay, pwede pasuyo po ako kung na-deposit na po. Salamat. Mag-partial po kasi ako sa hospital ko. Salamat. Eto yung time na chinat din ako nito, si Kalabasa Queen, kasi na-hospital nga yung yung anak niya. Pambayad daw sa ospital. Tapos eto, nagbayad si Inay Mary Ann ng 30K.
Nagbayad si Inay Mary Ann ng 30K dito, nakalagay naman dito sa kanilang ano dito, ayan oh. Oh, nagbayad si Inay ng 30K dito kay Kalabasa Queen. Diba? Yan yung ano yan yung mga katarantaduhan ni Kulaong noon na ginamit niya yung kalabasa, pinamigay sa kanya ang credit pero inutang, hindi binayaran. Pero si Inay Mary Ann, ayan, nagbabayad si Inay Mary Ann, no? Ayan, no, nagbayad siya ng 30K sa ano na yan, sa kay Kalabasa Queen. Pero si Kulaong po, hindi po binayaran yung kalabasa na yun. Yun po ang totoo niyan, hindi po binayaran ni Kulaong yung kalabasa. Kaso hindi nila alam kung saan galing. Kaso, paano yung taong namuhunan? Paano yung taong bumili ng mga negosyong ito na hindi mo naman babayaran? Paano? Yun, oh, 'di ba? Yun, paano yun? Katulad nun, si Kalabasa Queen, hanggang nabulok na sa kulungan si Kulaong, hindi na po binayaran. Si Inay Mary Ann, hanggang mamatay na, hindi po binayaran ni Kulaong. Yung pag-aari ng mga taong ninakaw ni Robin Hood para ipamigay sa tao. Oo nga, no. Mahirap yan, boss. Kung mag-humanitarian service ka, magpatak-patak na lang tayo, huwag ka na magnakaw. May point yan, boss. Di ba, tol? At saka kung ano lang yung kaya mo, Yes. yun ang ibigay mo. Tama? Sa abot ng kaya Huwag mo. mong pilitin yung sarili. Oo, wag mo pilitin sarili. Kasi sabi ko nga, boss, lagi, no? Bakuran mo muna. O bakuran mo na ng buong pamilya mo bago bakuran ng iba kasi mahirap yun. Na kapag kawang gawa ka nga, ninakaw mo lang naman yan, Robin Hood. So, ano mo pala si Casper, boss? Si Casper, pinsang buo ko. Okay. Ang nanay niya at saka nanay ko magkapatid. Oh. Si Casper, kusinero ko sa Brothers. Sa negosyo mo, Sa boss? negosyo ko. Okay. Kusinero ko siya. Okay. Umalis siya, sabi niya, tawag siya ni FLM, kailangan siya. Sige, san, sabi ko, go. Kasi meron pa akong sisingilin doon. May utang sa akin yun eh. Si Casper. Si Casper. Sabi ko, magkano ba na? Ang banggit niya sa akin, nasa 100. 100,000? May get. Siguro yung mga talent fee niya na pinangako, tumambak ng tumambak. Okay. Talent fee niya kay FLM. O parang kanina, napanood ko siya, Manang, okay na ba yung pagkain natin? Ang lumabas si Casper. Dalawa lang doon sila sa tao, tumatawag siya ng Manang. Manang, magkain ka na. Kakain na kami ni Casper. Manang, magkain na kayo. Kain tayo. Dito. Manang, okay na ba yung pagkain namin? Maya-maya lumabas si Casper. Si Casper ang nagluluto. Magaling siya magluto. Masarap magluto si Casper. Dapat ipakain doon si Demonyo. Demonyo yun. Nakasama mo si FLM. Matagal na panahon. Hindi nakasama. Kilala mo siya. Kilala ko lang. Nakilala mo siya ng matagal na panahon. Alam mo tol, pag sinabing nakasama, budol na rin ako. Sinasabi niya, no, madalas niyang iyabang ngayon, nowadays, na siya nga daw ang nakapagpabago. Siya daw ang nakapagtanim. And may nasabi pa siya na pinagawa daw niya yung banyo ng mga babae na in-interview ko. Do you believe, is that possible? Kasi makakapit bahay lang kayo eh. Totoo ba yun, boss, na talagang may napakalaking impact siya doon sa lugar niyo? Kasi parang ganun yung pinapalabas niya. Inang-ina mo, sinabi mo walang binibigay si Casper na pera sa'yo. Yung pinampaayos ng bahay mo. Puta, wala nang toilet yung bahay mo. Yung pinampaayos ng bahay mo, galing sa akin yan. Doon sa sinasabi niyang siya ang nagpagawa ng kubeta, mga kababayan, sintido kumon, magtatayo ka ba ng bahay na walang kubeta? Ano to, panahon ng Tondo, flying saucer, ibabalot mo yung ebak sabay tatapon mo. We're not living in Tondo, Manila. Nag-GMA Cavite kami. So, Ang lalaki ng mga lupa doon, gano'n lang yung magukay ka. Tapos ikaw anong paggawa ng kubeta? hindi totoo yun. Hindi mo ba narinig yung sinabi nung mga nandaging dating asawa ni Casper? Naging ninong siya. Totoo ninong siya. Nung anak ni Casper. Nung anak ni Casper. Pero hindi siya nagbigay ng pakimkim. Kahit ano daw. Hindi din daw umattend yun eh. Hindi rin Binyag umattend. mismo eh, Pero ngayon, boss, ang inilalaban niya doon is lalabanan niya daw to. Tatawagan niya daw ang DSWD. Ipapadampot daw niya yung bata sa DSWD. Mga kahombre ko, naranasan ko maging OFW at naging Syempre, kasi nungalingan na naman ni Kulaong lang yun. Yung mga ganong pinagawa, mga kunwari ibinigay, katarantaduhan lang.
Ikaw, bilang konsehal, boss, syempre, possible ba yun, boss, na isang ninong ipapakuha yung ano? Kasi, Pakuha ko kaya sa DSWD yan, na malaman ng DSWD na hindi mo kayang alagaan ng maayos at turuan ng tama yung anak mo. Bagkos isinasalang mo sa kawalangyaan. ano? Nagmamarunong-marunungan ka lang. Alam mo, ayon sa batas, ang bata hanggang 7 years old nasa ina. Kaya mayaman pa yung lalaki. Okay, pero 15 years old na yung bata, boss, ha? Ay, karapatan na yun ng bata kung saan niya gustong pumunta. Ayun. Karapatan na ng bata kung saan niya gustong pumunta. Lalo na pag nasa stage na siya ng legal age. Pero sa tingin ko ngayon, sino ka para kunin yung bata? Ay, Ninong ka lang, di ba? hindi, sabi niya, alam mo ba kung anong ibig sabihin na ninong? Pangalawang ama ko nung bata. Oh, sabihin mo wala akong karapatang mag-react. Okay lang ina mo, anong walang karapatang mag-react? Inaanak ko yan. Sa binyag. Inaanak ko sa binyag yan eh. Eh dinamay mo pa sa kawalangyaan mo. Eh baka sabihin hindi ko inaanak yon. Ayun ang pagkakamali mo. Inaanak ng Diyos yun. Putang ina mo, pati inaanak ko, dinamay mo. Kaya pwede kitang pagreakan. Putang ina mo, pwede kitang murahin. Dinamay mo inaanak ko eh. Hindi nyo ba alam ang ibig sabihin ng inaanak? Pangalawang ama niya ako, putang ina mo. Ayun ang pagkakamali mo. Makabaho. Tol, Oh my God. sa 101 na sinasabi ni Norman Mangusin, 2,000% ang mali. Grabe, sobrang Oh, taas. grabe. Oh, sobrang taas na talaga bilhin natin dyan. Tanungin mo kung anong lasang tao siya. Anong klaseng tao siya? Hindi siya tao, tipaklong siya, tol. Hindi siya tao. Normal ba sa isang tao na magsalita ka ng ganyan, lahat ng ahensya, babanggitin mo? Yes, oo nga, no? Kung ano-anong matataas na ahensya ang binabanggit. Pupunta ka rito, dalawang NBI, sasampalin ko kayo, pati yung NBA na dadalhin mo rito, sasampal-sampalin ko sa mukha hanggang sa dumugong nguso. Kaya record mo yung sinasabi ko. Alam mo, hindi na lang siya mapatulan ng mga ahensyan to kasi napakahirap magdemanda. Yeah. Pero ako, Seseryosohin mo to. siseryosohin ko siya. Boss, eto anong masasabi mo na... Kasi ikaw, may nasabi ka sa akin, tulad ng ginagawa niya sa akin, na pinagbabantaan niya ako madalas, no? Ikaw, pinagbantaan ka rin Oo. niya, sabi mo, boss, di ba? Ano sa tingin mo yung nakakapagpa-drag sa kanya to do this? Anong motibo? Pwede naman siya makipag-argument, tulad mo, Oh, boss. very di ba? nice question. Diba? Ano When yun? it's regarding the camera, yan ang gustong-gusto niya, publicity. Okay. Kahit ano. Yes, kahit sino pa matapakan niya when it's regarding publicity, gagawin niya yan. Siyempre, pagtalikod, ay, eto, maraming views pag ganito eh. Yung nagmumura ako, Okay. eh, alam mo naman yung mga Pilipino, yung mabigyan ka lang ng saya. Panoorin natin si Dungis kahit na nakakaasar, nakakawala. Totoo lang, nakakawala siya minsan ng stress. Nabibigyan niya ng ngiti yung mga tao. Ako natatawa ako sa kanya. Saka nakakita ng ganyan tao. So maraming salamat po ha. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas. God first.